Sa isang tahimik na lambak, nakasiksik sa gitna ng gumugulong na burol at bumubulong na kagubatan ng pino, naroon ang isang nayon kung saan ang daloy ng buhay ay idinidikta ng araw at ng lupa. Tuwing umaga, bago pa man ang huling tilaok ng tandang, ang mga masisipag na magsasaka ay abala na sa kanilang mga bukirin, nagpupumilit na makakuha ng buhay mula sa lupa. Ang kanilang mga bahay na may bubong na pawid, na tinatawag na chogerjeep, ay nagbuga ng mahinang usok sa malamig na hangin, hudyat ng pagsisimula ng isa pang araw ng pagtatrabaho. Ngunit sa gitna ng abalang paggaw na ito, isang maliit na tahanan ang nanatiling matigas ang ulong tahimik, madilim ang mga bintana nito, at tigang ang bukirin. Ito, mahal kong mga kaibigan, ang tahanan ni Manjon. Habang abala sa gawain ang nayon, madalas batiin ni Manjon ang umaga mula sa ginhawa ng kanyang higaan, ang kanyang mga pangarap ay mas makulay kaysa sa kanyang realidad. Ang kanyang asawa, si Sora, isang babaeng may walang hanggang pasensya at tahimik na lakas, ay gising na, nag-aalaga ng kanilang kapiranggat na hardin, ang kanyang puso ay mabigat sa mga di mas ambet na alalahanin. Ang mga araw ni Manjon ay isang obra maestra ng pagpapaliban, ang kanyang bukirin ay patunay ng kanyang mga mapaglikhang dahilan. Si Sora ay isang haligi ng tahimik na kasipagan, ang kanyang mga kamay ay makapal sa walang katapusang trabaho, ang kanyang espiritu ay hindi sumusuko. Nagluto siya, naglinis, at nagtanim sa maliit na lupang kaya niyang alagaan, habang si Manjon ay nakakakita ng matatalinong paraan upang maiwasan ang matapat na paggawa. Idadahilan niya ang biglaang pananakit ng likod, o igigiit na masyadong maangin ang panahon, o masyadong maaraw, o sadyang hindi tama para sa pagsasaka. Ang mga taga-nayon, bagaman may mabuting puso, ay nagsimulang tingnan ang mga bukirin ni Manjon ng may halong awa para kay Sora at pagkabagot para sa kanya. Habang unti-unting sumusuko ang makulay na lantian ng tag-araw sa mapusyaw na ginto at kayumanggi ng taglagas, isang malamig na hangin ang nagsimulang bumulong sa lambak. Ang taglamig, ang panahon ng kahirapan, ay mabilis na papalapit, at ang kanilang munting bodega ay halos walang laman. Ang mahinahong pakiusap ni Sora kay Manjon na maghanda para sa lamig ay naging mas apurahan, ang kanyang boses ay nababalutan ng takot na desperado niyang itinago. Maging si Manjon, sa kanyang ulap ng catamaran, ay hindi kayang baliwalain ang humuhugot na kawalan sa kanilang bodega ng pagkain. Isang gabi, habang sumasayaw ang unang mga snowflake sa labab ng kanilang bintana, inihanda ni Sora ang kanilang kapiranggat na hapunan. Pinanood siya ni Manjon, isang buhol ng di pamilyar na pagkakasala ang humigpit sa kanyang dibdib. Nakita niya ang mahihinang kulay lilang mantsa sa ilalim ng kanyang mga mata, ang pagod na pagbagsak ng kanyang mga balikat. May gumalaw sa kanyang kalooban, isang kisap ng responsibilidad na matagal na niyang binaliwala. Marahil, naisip niya, kahit ang isang tamad na tao ay maaaring magbago. Nagpasya siya, ng may mabigat na puso, na maglakas loob na pumasok sa mapanlinlang na kabundukan kinabukasan, umaasang makakita ng panggatong, o marahil, isang nakalimutang siksikan ng ligaw na gulay. Ang kabundukan, lalo na sa taglamig, ay isang kaharian ng mga sinaunang espiritu at nakatagong panganib. Bihira ang mga taga-nayon na sumuong ng malalim sa nagyayelong yakap nito, iginagalang ang ligaw at hindi pa napaamong kalikasan nito. Ngunit kinain ng desperasyon si Manjon, itinulak siya pasulong. Ang landas ay unti-unting lumiit, ang mga puno ay tumangkad, ang kanilang mga hubad na sanga ay umaabot na parang mga butong daliri patungo sa kulay abong langit. Isang malalim na katahimikan ang bumalat sa kanya, tanging ang pagyapak ng kanyang mga paa sa nyebe at ang malayong huni ng isang nag-iisang uwak ang pumutol dito. Palalim ng palalim ang pagpasok ni Manjon, ang kanyang paunang tapang ay unti-unting napalitan ng lumalaking pagod. Nang bantaan ng kawalan ng pag-asa na lamunin siya, nadapa siya sa isang maliit, liblib na linaw na naliligo sa isang imposible, malambot na gininto ang liwanag. Doon, sa tabi ng isang batong nababalutan ng lumot, nakaupo ang isang matandang lalaki, ang kanyang pilak na buhok at balbas ay umaagos na parang hinabang sinag ng buwan, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa sinaunang karunungan.
Siya ang mismong sagisag ng mabait na espiritu ng bundok, Sanshan, bagaman si Manjon, sa kanyang simpleng pagiging inosente, ay kilala lamang siya bilang isang mabait na matanda. Sinalubong ng matanda si Manjon na may boses na parang kaluskus ng dahon at umaagos na tubig, inaalok siya ng init sa tabi ng isang maliit, walang usok na apoy. Si Manjon, na napapakumbaba ng presensya ng matanda, ay ibinuhos ang kanyang puso, ipinagtapat ang kanyang catamaran, ang kanyang pagsisisi, at ang kanyang desperadong pag-asa na makapagbigay para kay Sora. Nakinig ng may pasensya ang matanda, ang kanyang matatalinong mata ay nagpapalabas ng maliliit na apoy, nauunawaan ang kisap ng pagbabago sa kalooban ni Manjon. Nagsalita siya tungkol sa mga buto, hindi lamang ng mga halaman, kundi ng layunin at kasipagan. Iho, sabi ng espiritu ng bundok, ang kanyang boses ay malambot ngunit may dating, ang iyong puso ay may hawak na bagong determinasyon. Kunin mo ang mga butong ito. Hindi sila ordinaryo, ngunit mamumulaklak lamang sila para sa masipag na kamay at mapag-asang espiritu. Itanim mo sila ng may pag-iingat, alagaan mo sila ng may pasensya, at magdadala sila sa iyo ng ani na higit pa sa iyong imahinasyon. Ngunit tandaan, ang tunay na mahika ay wala sa mga buto mismo, kundi sa pagsisikap na ibibigay mo. Mula sa kanyang simpleng supot, inilabas niya ang 3 kumikinang, makukulay na buto, na hindi pa nakita ni Manjon kailanman. Nagmadali si Manjon pauwi, ang mahahalagang buto ay maingat na nakatago sa kanyang jegory. Isinalaysay niya ang kanyang pagtatagpo sa naguguluhang si Sora, na nakinig ng may halong pagdududa at mapag-asang pag-aalinlangan. Nakita na niya ang panandaliang mga desisyon ni Manjon noon. Ngunit sa pagkakataong ito, may iba. Ang mga mata ni Manjon ay may kislap na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Ipinaliwanag niya ang mga salita ng espiritu, ang pagbibigay diin sa kasipagan. Kinabukasan ng umaga, bago magbuka ang liwayway, nasa bukirin na siya, hawak ang asarol, naghuhukay sa nagyayelong lupa ng may sigasig na hindi pa niya naranasan. Nang may nananakit na kalamnan at panibagong layunin, inihanda ni Manjon ang isang maliit na bahagi ng lupa malapit sa kanilang tahanan. Itinanim niya ang 3 buto ng buong pag-iingat, bumubulong ng mga pangako ng kasipagan sa malamig na lupa. Lumipas ang mga araw at naging linggo, patuloy na nanunuot ang hangin ng taglamig, ngunit hindi kailanman sumuko si Manjon. Inalagaan niya ang maliit na bahagi ng taniman, pinuprotektahan ito mula sa hamog, bumubulong ng paghihikayat. Pagkatapos, isang sariwang umaga, isang maliit, makulay na berdeng usbong ang umusbong mula sa nagyayelong lupa, kumikinang sa isang pinong, kakaibang liwanag. Ang nag-iisang usbong ay lumaki ng napakabilis, sinasagupa ang malupit na taglamig. Sa loob ng ilang araw, naging matibay itong baging, ang mga dahon nito ay bumubukas sa mga kulay esmeralda at jade, umaabot sa langit ng may halos matalinong ganda. 2 pang usbong ang sumama rito, parehong makulay, parehong mabilis. Pinanood ito ni Manjon at Sora ng tulala sa katahimikan, ang kanilang mga puso ay lumalaki sa halong pagkamangha at umuusbong na pag-asa. Ito ay hindi ordinaryong halaman, ito ang mahika ng bundok, isang gantimpala para sa bagong determinasyon ni Manjon. Sa pagdating ng tagsibol, na nagtataboy sa huling bakas ng taglamig, ang mga baging ay nagsimulang mamunga. Hindi lang basta prutas, kundi marilag, gininto ang mga kalabasa, kumikinang na parang pinakintab na hiyas. Lumaki sila ng lumaki, naglalabas ng init at isang mahina, matamis na aroma. Bawat kalabasa ay perpekto, mabigat sa pangako. Si Manjon, na masigasig na nagdilig, nagputol, at nagprotekta sa kanyang mga milagrosong halaman, ay nakatayo na ngayon sa harap ng kanyang kasaganaan, ang kanyang puso ay umaapaw sa kaligayahan na hindi pa niya tunay na nakilala. Nang may nanginginig na mga kamay, maingat na inani ni Manjon at Sora ang unang hinog na kalabasa. Mas mabigat ito kaysa anumang kalabasa na kanilang nahawakan. Sa loob, inaasahan nilang matamis na laman, ngunit sa halip, nang may mahinang thump, isang kaskad ng kumikinang na gintong barya ang bumuhos palabas, kumikinang sa sikat ng araw.
Bawat kalabasa ay naglalaman ng parehong kahanga-hangang kayamanan. Hindi nakapagsalita sina Manjon at Sora, ang kanilang pinakamababang pangarap ay nalampasan ng di kapanipaniwala, mahiwagang ani na ito. Gamit ang kanilang bagong yaman, binago ni Manjon at Sora ang kanilang payak na buhay. Ang kanilang choga jeep ay naayos, nabili ang mainit na damit, at ang kanilang bodega ng pagkain ay napuno hanggang umapaw. Ngunit hindi bumalik si Manjon sa kanyang dating gawi. Tinuruan siya ng mga buto ng isang malalim na aral, ang kagalakan ng matapat na paggawa, ang kasiyahan ng makita ang pagbunga ng pagsisikap. Patuloy siyang nagtrabaho ng masigasig, hindi lamang sa kanyang sariling lupain, kundi pati na rin sa pagtulong sa kanyang mga kapitbahay. Ang kanyang tawanan ngayon ay malayang umaalingaw sa buong nayon. Ang mag-asawa, na naaalala ang kanilang mga araw ng kahirapan, ay bukas palad na ibinahagi ang kanilang kasaganaan. Pinondohan nila ang pag-aayos ng tulay ng nayon, nagbigay ng pagkain sa mga pamilyang nangangailangan, at tiniyak na walang sino man ang nilamag sa mga malupit na buwan ng taglamig. Si Manjon, na dating pinakamatamlay sa nayon, ay naging pinakamasipag at respetadong miyembro nito, isang patunay sa kapangyarihan ng pagbabago. Ang regalo ng espiritu ng bundok ay hindi lamang nagdala sa kanila ng yaman, kundi nagal-inang din ng diwa ng pagkabukas palad at pagkakaisa sa komunidad. Lumipas ang mga taon, at sina Manjon at Sora ay namuhay ng may kasiyahan at ambag sa pamayanan. Ngunit hindi kailanman nakalimutan ni Manjon ang matanda sa kabundukan. Isang mapayapang araw ng taglagas, bumalik siya sa liblib na linaw, umaasang maipahayag ang kanyang malalim na pasasalamat. Wala na ang gininto ang liwanag, sariwa at malinaw ang hangin, ngunit nanatili ang batong nababalutan ng lumot. Nag-iwan siya ng isang maliit na alay ng inaning butil, isang tahimik na pasasalamat para sa aral na nagpabago sa kanyang buhay. Natutunan ni Manjon na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa kumikinang na ginto, kundi sa tapat na pawis ng isang tao, ang pagmamahal ng pamilya, at ang init ng komunidad. Ang mga mahiwagang buto ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng kayamanan, naghasik sila ng mga buto ng kasipagan, kabaitan, at layunin sa loob ng kanyang puso, na nagbigay ng ani na mas mahalaga kaysa anumang kayamanan. At kaya, patuloy na namuhay sina Manjon at Sora, hindi bilang pinakamayaman, kundi bilang pinakamabait, pinakamasipag, at pinakamamahal na mag-asawa sa lambak. Ang kanilang kwento ay ibinubulong bilang isang banayad na paalala sa lahat. At dito nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Manjon, ang tamad na magsasaka, at ang mga mahiwagang buto. Pinapaalalahanan tayo nito na kahit ang pinakamaliit na kislap ng pagsisikap, na inalagaan ng may pagpapatuloy at bukas na puso, ay maaaring magdulot ng pinakamagagandang pagbabago. Ang tunay na mahika, sa huli, ay madalas na nasa loob natin. Kung ang kwentong ito ay yumantig sa inyong puso, mangyaring bigyan kami ng like, ibahagi ito sa sinumang maaaring magustuhan ito, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas nakakabighaning mga Koreanong kwentong bayan. Hanggang sa susunod, naway mapuno ang inyong mga araw ng kasipagan at kagalakan.